Rafaela's point of view. Kaya na maghilom na ang sugat ko sa likod, isinasama na ako ni Elvira sa mga pinupuntahan niya. Some were parties and other were casual meet-up with her investors and friends. Pinapakilala niya akong personal assistant sa lahat ng nakakaharap namin. She even gives me paperworks. Natatawa na lang ako dahil hindi ako maalam sa una. Pero nang umabot ang 2 linggo ang mga ginagawa ko, ay natuto rin ako. Kailangan ko lang i-double check kung napirmahan na niya o kung hindi pa. May mga business proposal din ang dumadating sa rest house na pinapacheck niya muna sa akin kung maayos ba o hindi. Noong una nalulugaw ang utak ko kapag masyado nang malaki ang proposed business. Kaya tinuturo niya sa akin kung paano iyon maiintindihan agad at kung ano ang pinaka-importante. Doon ko rin napagtantong marami pala siyang negosyong nakatayo sa San Gabriel. Mga coffee shops, bookstores, pet shops at boutiques. Nabanggit niya na maliit pa lang na negosyo yon dahil nakapokus sila ni Rexon sa pagpapadami ng hotel and restaurants. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa rin. Ayaw mong sumama? Tanong niya na makitang chinecheck ko pa rin ang mga emails na pumapasok sa laptop ko, galing sa manager ng isang coffee shop. May ilan pang emails na pumasok pero hindi ko pa yun natitingnan. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at saglit na hinagod ng tingin ang suot niyang itim na velvet dress. Naka-full makeup, kinulot ang kanyang buhok at ayos na ayos ang kanyang damit na suot. Sobrang ganda niyang tingnan na hindi ko na nagawang pigilan ang sarili na mamangha na lamang sa kanya. Sobrang ganda niya, lalo na at litaw ang mapulselana niyang balat sa kulay ng kanyang dress. Hindi na muna, kailan ka uuwi? Agap kong tanong, ngumiti siya. Midnight, I guess. Tumango naman ako at agad ibinalik ang tingin sa laptop. Sa kanyang laptop na to, siya ang bumili para raw may gamitin ako. Siya rin na gumawa ng social media accounts ko para sa akin isasend ang ilang email na galing sa mga negosyo niya rito sa San Gabriel. Naaaliw naman ako sa ginagawa ko at kahit paano ay may naitutulong na ako sa kanya. Kaya yun ang pinagtuunan ko ng buong atensyon nitong mga nagdaang linggo. I bought you a dress. Nasa kwarto mo na yon. Hindi ka talaga pupunta? Giit niya. Sinulyapan ko siyang muli at marahang umiling. Hindi na, may sasagutin pa akong mga emails. Kaya ikaw na lang. Hihintayin na lang kita hanggang sa makauwi ka. Siguraduhin mo na lang na hindi ka maglalasing. Malumanay kong bilin sa kanya. Tinawanan naman niya ako. Oo na. Aniya bago tumalikod para umalis at iwan ako. Sumasama naman ako sa kanya sa mga party na pinupuntahan niya. Ngayon lang ako tinamad. Birthday raw ng isa sa mga kaibigan niya noong high school at invited siya. Kaya hindi niya palalampasin ang minsan na pagkakataong makadalo. She's a busy person. Ngayong buwan lang ata siya na bakante sa trabaho at negosyo. Hindi halata sa kanya na mas focus siya sa negosyo kaysa sa ibang bagay. Akala ko buhay senyorita lang siya. Pero ngayon na paunti-unti ko na siya nakikilala, napagtanto kong magkapatid nga sila ni Rexon dahil pareho silang hindi nagpapahuli sa larangan ng pagnenegosyo. I thank God that he lets me meet Elvira. Sobrang laki ng naitulong ni Elvira sa akin. Dahil kung wala siya, hindi ko na alam kung saan pa ako magsisimula. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. She's really the nicest person I ever met. Hindi man kami magkaano-ano, pero totoo ang pag-aalala niya sa akin. Hindi ako nakatanggap ng kahit na anong masasamang salita sa kanya. Pasimple niya rin akong tinutulungan na hanapin ang sarili ko. Noong mga panahon na hindi ko alam kung paano pa ako mabubuo. And now, I am here trying to fix myself again. Sinusubukan ko pa rin na ayusin ang buhay ko sa tulong niya. Kaya hanggang sa huli ko yatang hininga, ay malaki pa rin ang tatanawin kong utang na loob sa kanya. I have learned to hate her before, pero kung sino pa ang taong hindi ko inaasahan na tutulong sa akin, ang siyang kasama ko ngayon sa mga panibagong pagsubok. Hindi naging madali ang lahat, para akong gumigising noon na walang dahilan. Ang bigat lagi ng pakiramdam ko, tapos punong-puno ng isipin ng utak ko. Kaya hindi ko na alam kung depressed pa ba ako, hinaluan na ng stress at anxiety. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang buhay ko. Hanggang sa pinilit niya akong sumama sa kanya para hindi lang gawaing bahay ang lagi kong inaatupag. Akala ko parties lang ang pupuntahan namin. Hanggang sa may nakikilala na akong mga business partner niya. Some are women with high class, others are men with great personality. Lagi niya akong pinapakilala na personal assistant, kaya roon lahat nagsimula. And now, I'm still learning the new art of my life. Walang summer, walang rain at wala ring Clint. Tumigil ako sa pagtipa at huminga ng malalim. The thought of them still hurts me. I am no longer the fake Eudora. I'm now rebuilding myself as Rafaela. Tapos na ang pagpapanggap ko. Tapos na. But still the pain didn't stop.
Dahil kahit anong gawin ko, kahit mahigit 1 buwan ko na silang hindi nakikita at wala na rin akong balita, hindi pa rin sila nawawala sa isip ko. I'm still hoping for a day that God will give me another chance to see them. Kahit masulyapan ko lang sila. Kahit saglit lang. Kahit patago lang. I'm starting my new life, but I'm still holding for my old dreams. Still. Let me go, Balboa! Malakas na sigaw ni Elvira ang agad na nagpatayo sa akin mula sa pagbabasa ng mga email sa laptop. Mabilis akong humakbang para salubungin sila sa pintuan. Dahil pinaghalong salamin at kahoy ang pinto, nakita kong buhat-buhat ni Primitibo si Elvira sa kanyang bisig. Mabilis ko naman na binuksan ang pinto para sa kanila. Madilim ang mukha ng lalaki nang bumungad sila sa pintuan. Lasing na lasing si Elvira at mukhang wala na talaga sa tamang wisyo. Nasaan ang kwarto niya? Maingat na tanong ng lalaki. Sa ikalawang palapag, yung gitnang pinto, sa kanya yon. Malumanay kong sagot. He firmly nodded his head. Naglakad siya papunta sa hagdan kaya sumunod naman ako. Let me go! Patuloy sa pagsigaw si Elvira kahit na nakapikit ang kanyang mga mata. Umakyat si Primitibo sa hagdan habang pilit na ipinipermi si Elvira dahil malikot ito. Baka mahulog sila kung patuloy ito sa panlalaban. Gusto ko sana magtanong kung ayos lang ba si Elvira, pero sa nakikita ko, mukhang lasing na lasing ang babae. Nang nasa ikalawang palapag na kami, tumuloy si Primitibo sa kwarto ni Elvira. Walang kahirap-hirap niyang nabuksan ang pinto at dumiretso sa malaking kama ng babae. Sinundan ko siya ng tingin, ngunit nanatili na lamang ako sa may pinto. Nag-aalala pa rin na nagpakalasing masyado si Elvira. Dapat pala sinamahan ko na lang siya sa party. Nabantayan ko pa sana siya. Maingat na ibinaba ni Primitibo si Elvira sa kama. Umungo lang si Elvira nang maihiga siya. Tila gusto pang magreklamo, ngunit wala ng lakas. Kalaunan nakatulog din agad. Maingat na inalis ng lalaki ang suot na heels ni Elvira at hinayaan iyon sa paanan ng kama. He then pulled the pink duvet up into her body. Nang matapos siya, tumayo at humarap sa akin. Umayos naman ako ng tayo dahil wala akong masabi sa ginawa niya. Let her rest, miss. Aniya sa pinakabaritonong boses. He's wearing a gray tuxedo and he looks handsomely hot. Kung hindi ko lang siya kilala baka naisip kong artista siya o di kaya'y modelo. Tumango ako at hindi pa rin mahanap ang tamang sasabihin sa kanya. Naglakad siya paalis kaya sinundan siya ng tingin. Kunot ang noong tinanaw ko ang pagbaba niya sa hagdan at tumuloy sa pintuan para makaalis. I groaned and massaged my nape. Diyos ko, para akong na-stress bigla. Nilingon ko ulit si Elvira na maghimbing na ang pagkakatulog. Alam kong galit siya kay Primitibo. Para sila magpapatayan kapag nagkikita. Pero dahil nasa nasaksihan ko kanina, para akong nakapanood ng telenovela. Nakita ko ang maingat na kilos ni Primitibo para kay Elvira. Tila takot na masaktan ito. He looks so worried and tired. Bumaba ako ng hagdan, sinundan si Primitibo hanggang sa labas ng bahay. Nang makita siya na sasakay na sa kanyang kotse, tumigil din ako at tinanaw na lamang siya. Hating gabi na, madilim na panigurado sa daan, pero mukhang kaya pa naman niya mag-drive pa uwi. Kinabig niya ang manibela, umatras ang sasakyan at unti-unti itong umikot para makaalis. Nang automatikong bumukas ang malaking gate ng villa, lumabas agad ang sasakyan nito. Tinanaw ko siya hanggang sa unti-unting sumara ang gate. Umiling ako at inayos ang sarili. Kesa isipin ang mga nangyari, nagpa siya akong bumalik sa salas para balikan ang laptop na hanggang ngayon ay nakabukas pa rin. Nang makita ang oras sa screen ng laptop, saka ko lang napagtanto na malapit na palang mag-alauna na madaling araw. Hindi ko na rin napansin ang oras dahil sa pagkaabala sa pagbabasa ng sunod-sunod na emails. Dinodouble check ko pa yon para walang maging problema. Highly secured ang villa rito ni Elvira. Sa gate pa lang, kailangan na ng code bago makapasok. Kung hindi pagbubuksan ng taong nasa loob ang bisita. Mataas din ang pader na nakapalibot, kaya hindi maaakyat ng mga magnanakaw. Sa first floor, halos mga makakapal na salamin lang ang ginagawang dingding, kaya mula sa kusina, kitang-kita ang hardin sa likod. Sa salas naman ay diretsyong matatanaw ang 2 swing at maliit na cottage sa front yard. Ang dining area naman ay nakaharap sa pool na hugis rektangulo. This place shouts for deadly luxury. Bakasyonan lang nila itong magkapatid. Kahit na may bahay din sila sa San Gabriel kung nasaan ang kanilang mga magulang. Mas gusto ni Elvira at Rexon na nakabukod sila. Nang maayos ko na ang laptop sa lagayan, umakyat ako para tingnan si Elvira. Nang makitang mahimbing na talaga ang pagkakatulog niya, dumiretso ako sa kwarto at balak nang matulog na rin. Dahil madaling araw na rin naman at nagtimpla rin ako ng gatas kanina.
Kahit paano, hinila agad ng antok ang katawan ko. Nang mag-umaga, pagkagising ko, tulog pa rin si Elvira. Kaya madali ako nagluto ng almusal para sa aming dalawa. May hangover yon, panigurado. Kaya inihanda ko na ang 2 Advil na nakuha ko sa medicine kit nila rito. Hindi naman lasinggera si Elvira. She's a very prim and proper woman. Kaya nagtaka rin ako kagabi nang iuwi siya ni Primitivo na lasing at tila wala sa sarili. Pagkatapos na makapagluto, inihanda ko agad ang mesa. Sakto naman na bumaba sa hagdan si Elvira nang maisalin ko na ang inumin sa baso. She went to the table groggily. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Nag-angat siya sa akin ng muka at hindi nakatakas sa paningin ko ang sandali niyang pagsimangot. "I'm fine." Iwas niya at iniabot ang toasted bread na nasa malapit. Tahimik kaming pareho nang kumain ng almusal. Pero paminsan-minsan natutulala siya, kaya sinisipat ko siya ng tingin. Kapag nakikita niya nakatingin ako sa kanya, sinisimangutan naman niya ako. Mukhang naaalala niya naman ang nangyari kagabi, ngunit ayaw niyang pag-usapan iyon, kaya tumatahimik na lamang ako. Isa pa, baka hindi siya komportable na banggitin si Primitivo, kahit na alam niyang ito ang naghatid sa kanya pa uwi. Tahimik kaming natapos. I washed the dishes while she went upstairs to sleep again. Nang matapos ako sa paglilinis ng kusina, dumiretso ako sa kwarto para kunin ang laptop. May mga hindi pa ako natapos na email kagabi, kaya babalikan ko yon. Hindi kami ngayon aalis kaya paniguradong pagkatapos ko rito, magluluto na lang ako ng lunch. Hindi ko napansin ang oras. Mabilis naman iyong lumipas. Kaya nang tanghali na, bumaba ulit si Elvira para kumain. Mas maayos na siya ngayon kaysa kanina. Hindi na rin siya natutulala. Ngunit paminsan-minsan naman ang pagtingin niya sa akin. Kaya kapag nagsasalubong ang tingin namin, kumingiti siya dahilan para kumunot ang noo ko. "I want to visit the kids." Aniya na saglit na nagpatigil sa akin sa pagsubo ng pagkain. "I miss Summer and Rain. I plan to pay them a visit and buy them some toys. Samahan mo ko mamaya. Mamimili tayo ng mga laruan ng kambal para may madala ko sa pagbisita sa kanila." Tiningnan ko siya at nakitang seryoso siya sa sinabi, kahit may kaunting ngiti sa labi. Nitong mga nagdaang linggo, hindi niya sa akin binabanggit ang kahit na ano kina Clint at sa mga bata. Ngayon na nagawa na niya, parang may banyagang emosyon na gumugulo sa akin. Hindi ko magawang makapagsalita, kaya tumikhim ako para lang mawala ang pagbabara sa lalamunan ko. "Kailan ka bibisita?" Mababa ang boses na tanong ko. "Bukas." Sumimsim ako sa kape at tumango. Pwede naman niyang bisitahin ng kambal. Alam kong malapit siya sa mga bata, kaya paniguradong nangungulila na siya kay Summer at kay Rain. Malapit lang din naman ang San Gabriel sa Lanayan at kalahating oras lang ang biyahe papunta ron. Kaya maaari niyang bisitahin ng dalawa kahit anong oras niyang gustuhin. Mabuti pa siya. "Ba't ganyan ang reaksyon mo?" Bigla'y tanong niya. Nag-angat ako ng tingin at sinulyapan siya. Nakita kong nakatitig siya sa akin. "Ha? Alin?" Maangkong tanong pabalik. She raised her left eyebrow. "Sasama ka sa akin bukas sa pagbisita sa kanila. Don't tell me iniisip mong iiwan kita rito at mag-isa akong pupunta sa Lanayan." Munti ko nang mabitawan ng hawak na baso. Nang mailapag ko yon, tiningnan ko siyang muli at mabilis na umiling. "Hindi naman yata pwede yon. Baka magalit lang si Clint sa akin kapag sumama ako sa pagbisita." "Oh, bakit?" Nakataas kilay niyang tanong sa pag-iling ko. Hindi kaya mas makabubuti kung dito lang ako?" My mind says it would be better that way. Yung malayo muna ako sa kanila para sa ikabubuti rin nila. Pero iba ang dinidikta ng puso ko. Hindi ko kayang itanggi sa sarili na walang gabi na hindi ko sila naiisip bago ako matulog at muli silang maiisip sa pagising. I'm living forward, but I'm still looking back at my past life. Ang hirap lang na nasa harap ang dapat kong tingnan, pero patuloy akong lumilingon at gustong maglakad pabalik. Pabalik sa dati. I miss them so much. Ngunit ayaw kong kagalitan lalo ni Clint. Elvira rolls her eyes lazily. "You can't deny that you want to see them too. Ano ka ba? Ayaw mo bang makita si Summer? Si Rain? Ayaw mo bang bumisita sa kanila?" Hindi ko alam kung bakit nahihimigan ko ang pangaasar sa boses niya, kahit seryoso naman ang mukha niya. I licked my lower lip and shook my head as I let out a long exhale. "Ikaw na lang, balitaan mo na lang ako kung..." Tila nanikip ang dibdib ko kaya humugot na naman ako ng malalim na hininga. "Kung kumusta na sila?" Sumubo siya ng pagkain at tinaasan ulit ako ng kilay. Hindi ko alam kung kailan ako nasanay sa ugali ni Elvira. May mga pagkakataon na hindi ko maintindihan ang mga kinikilos niya
At may mga pagkakataon na hindi ko maintindihan ang ugali niya. Siya yung magiging mabait sa'yo. Pero bigla na lamang magiging sarkastiko o biglang magiging pilosopo o di kaya magiging mataray na lang bigla nang walang dahilan. Minsan magulo ang ugali niya, pero sa huli, siya pa rin si Elvira. Ang babaeng akala ko hindi ko na makakasundo kahit kailan. Pero ito ngayon at kasama ko sa panibagong yugto ng buhay ko. Ang babaeng nagpatunay sa akin na maling husgahan ang panlabas na anyo dahil may mga taong maldita kong tingnan ngunit may gintong kalooban. Hindi magagalit si Kuya Clint kung bibisita ka. Hindi ka rin niya paaalisin, sigurado ako. Kasama kita kaya kapag pinaalis ka niya, aalis din ako. At kapag ginawa niya yun, isusumbong ko siya kay Papa. Aniya nang umiti pa. Mas matanda ako kaysa sa kanya. Samantalang mas matanda naman sa akin ng 1 o 2 taon si Rexon. Kaya kapag kausap ko siya ng ganito, para akong nakikipag-usap sa mas nakababatang kapatid. Hindi ko lang maturuan ang sarili na maging komportable sa pinag-uusapan namin ngayon. Kumikirot ang puso ko at parang pinipiga naman dahil sa usapan. Pinili kong wag nang magsalita at tingnan na lamang ang pagkain. Gustong-gusto ko silang makita. Si Summer at si Rain. Gabi-gabi ako nagdadasal na sana kung may pagkakataon man, gusto kong masilip man lang sila. Makita kung kumusta na sila. Hindi ko sila guguluhin, pero gusto kong masilayan man lang sila. Kaso ngayon, hindi ko mapigilan ang sariling wag magpakain sa mga negatibong damdamin. Nakita ko noon ang galit ni Clint para sa akin. Walang pagdadalawang isip niya akong pinaalis nang malaman niya ang totoo. Gusto ko pang magpaliwanag, pero hindi na ako nabigyan ng panahon. Para saan pa? Tama rin naman ang iniisip niya. Niloko ko sila. Nagpanggap ako. Sabihin man na hindi ko yun plano nung una, pinagpatuloy ko naman. Dahil ginusto kong angkinin ang pagkatao ni Eudora. Hindi ko na ipinilit ang sarili bilang si Rafaela. Hindi ko na sinubukan na papaniwalain si Clint sa totoo kong pagkatao. Hinayaan kong mapamahal sa akin ang mga bata, gayong hindi naman ako ang totoo nilang ina. Oo, masakit, pero kailangan kong pigilan ang sarili na mangulila ng husto sa kanila. Dahil mahirapan lamang kaming lahat kung ipipilit ko pa rin ang sarili sa kanila. Ayaw kong mahirapan si Summer at si Rain. 1 buwan pa lang simula nang umalis ako sa kanila. Baka hindi pa nila lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ayaw kong tanggapin nila ako dahil lang sa kasama mo ko. Gusto ko man silang makita at makasama. Gusto ko na bukal sa loob nila kapag pinapasok akong muli sa tahanan nila bilang bisita. Malungkot akong ngumiti. I really miss them. Noon iniiyakan ko sila dahil sa matinding pangungulila. Minahal ko silang dalawa dahil pinaramdam nila sa akin na mahal nila ako bilang isang ina. Hindi akin si Summer at si Rain. Maling angkinin ko sila. Pero hindi ko itatanggi na sa tagal ng pagsasama namin sa isang bahay, natuto akong mahalin sila na parang mga anak ko rin. Hapon nang magpa siyang lumabas ng bahay si Elvira. Hindi raw niya feel maging productive ngayong araw, kaya gusto niya mag-window shopping na lang muna at mabili ng mga damit at laruan para sa kanya mga pamangkin. How about this? Itinaas niya ang 2 dress, pareho ang disenyo, magkaiba lamang ang kulay. Ang isa, light pink, at ang isa naman ay bluish white. Plain lamang yon. Ang tanging palamuti ay ang malaking ribbon sa gilid ng dress. Maganda yon, ngunit mukhang mahal. Maganda. Sagot ko, alam kong hindi problema ang pera kay Elvira. Kagaya ng inaasahan ko, hindi na niya tinignan ang price tag ng dress. Ibinigay na niya iyon sa sales lady na kasama namin. She hummed, how about this? Mula sa estante ng maliliit na bag na para sa mga bata, kumuha siya ng 2 itim na handybag. Sa sobrang liit nun, hindi ko na maisip kung ano pa ang pwedeng ilagay sa loob ng bag. Ang cute nito, I'm sure babagay sa twins sa mga bag. Monologo niya. Humarap siya sa sales lady at nagtanong, may ibang collection pa kayo ng ganitong bag? I want some other colors. Meron po, miss. Nakangiting sagot ng sales lady sa kanilingon ng mga kasama. Dali-dali naman silang kumilos at kumuha ng panibagong koleksyon. Samantalang napapailing na lamang ako habang tinitingnan si Elvira na kumuha ng iba't ibang klase ng sapatos, belt, damit, jeans at marami pang iba. Kulang na lang ay bilhan niya ang buong store. Ito na po, miss. 5 sales lady ang lumapit sa amin. Bawat isa ay may dalang 2 kulay ng bag. Nilingon sila ni Elvira at sagit lang na tinignan ng bawat dala ng sales ladies bago tumango. I want them all, she declared. Bumuntong hininga na lamang ako nang marinig ang kanyang sinabi. Alam ko na ngayon na siya ang biggest spoiler ng kambal. Lumabas kami ng store na malaki ang ngiti ng mga sales lady, lalo na ang manager nila na lumabas pa para lang personal na mag-assist kay Elvira.
Dala ko ang mga pinamili niya para sa kambal, samantalang tumitingin pa siya sa mga store. There! She pointed her finger. Nang tingnan ko kung ano ang kanyang itinuturo, nakita kong women's clothing store naman ang gusto niyang puntahan namin. Let's buy you some dress, Rafaela. She happily and excitedly uttered. Tumigil ako sa paglalakad. Hindi makapaniwala na magwawaldas talaga siya ng pera ngayong araw. Elvira! Hinabol ko siya para pigilan. Wag na, marami pa akong… Hindi ko na natapos ang sasabihin nang pumasok siya sa store at hindi na ako pinansin. Nasa loob na siya, wala na akong magagawa. Isang malalim at marahas na buntong hininga ang kumawala sa labi ko. Kaya minsan gusto ko nalang magbabad sa pagtatrabaho para mabayaran lahat ng utang ko sa babaeng ito.